1 Peter chapter 1 verse 14, sabay nating basahin. Ready? Go. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Verse 16. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Muli, kami po ay patuloy na humiling sa inyo ng patuloy na pag-iingat sa amin at patawarin nyo rin po nawa kami sa lahat naming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Salamat po Lord na kami muli ay nakabalik dito sa inyong bahay-sambahan para sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan at para muling mapaalalahanan ng inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin ang Diyos, bilang Espiritu po mag-guide sa amin at magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Salamat po. Ang lahat po na ito ay aming pong hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari na po ang bawat isa. Muli, welcome ang bawat isa sa atin. Okay, so dito sa ating binasa, anong verse yun? Sa verse 14, sabi dyan, as obedient children. Okay, ano ba pag sinabing obedient? From the word obey. Di ba naririnig na rin natin yan? May nabasa tayo nung nakaraan. Children, obey your parents. Meron din sa Hebrews, obey them that have the rule over you. Meron din sa Deuteronomy. Nalala nyo yun? A blessing if ye obey the commandments. So, lagi nating naririnig ang obey. Ano ba sa Tagalog ng obey? Pagsunod or sumunod. So, madali lang maunawaan, lalo na sa Tagalog, ang ibig sabihin ng obey, kasi sa Tagalog ay pagsunod. So, ibig sabihin, how many times na nabasa natin yung word na obey or obedience sa Biblia, ibig sabihin, ganun pala kahalaga ang pagsunod. Parang sa mga magulang natin yan, di ba? Pag sila nag-utos sa atin, napakahalaga sa ating mga anak na tayo ay susunod. Tama? Kasi, para saan pa? Di ba? Bakit tayo may relasyon sa kanila? Dahil mga magulang natin sila at responsibilidad natin na sumunod sa kanila. Tama? So, ganun din po yan bilang mga Kristiyano. Tingnan nyo dyan sa verse 14, yung binasa natin kanina. Sabi dyan, as obedient children. Sa Tagalog, bilang isang masunurin na bata, na mga bata. No? Sinong masunurin dito? Masunurin sa magulang? Sino? Walang masunurin. Grabe, kawawa naman kayo. Wala mo masunurin dito? Hindi, ibig sabihin, lahat naman tayo minsan hindi nagiging masunurin, minsan nagiging masunurin, tama? Lalo na kapag yung request natin, no? Pinagbibigyan ng magulang, mabili mo ko ng ganito. O sige, magugas ka mo ng plato. O sige, pag yan, hugas agad yun ng plato, no? Kasi pag may kondisyon, no? Ganun, di ba? Lalo na pag inutusan ka, tapos alam mong sa'yo yung sukli. O, di ba? Pagiging masunurin, laging ganyan, no? No, bakit kaya tayo? Dati, nung bata ako, nararanasan ko rin naman yan, eh. So, nung marating sa punto na, minsan, may time na masunurin tayo. Tama? May time din naman na aminado tayo na minsan hindi tayo nakakasunod. Pero dito sa ating binasa, sabi dyan, as obedient children, bilang isang mga masunurin ng mga bata. At pag sinabing masunurin, obedient, tandaan nyo, merong katumbas, ano yun? Merong laging kalaban yan. Obedient, ang kalaban yan yung disobedient. Ibig sabihin yung hindi masunurin. Alam nyo ba sa Biblia, kung may obedient children, may mga masunurin na bata, alam nyo ba, meron din mga hindi masunurin na bata. Tandaan nyo, pag sinabing children dito sa Biblia, merong children na tinutukoy na bata mismo. Literal, mga bata. Okay? Pero, karamihang children na tinutukoy dito sa Biblia is tayong mga ligtas. Kaya pag nakabasa kayo ng word na children, hindi porket na, bata lang pala yan. Hindi porket na children is bata lang ang tinutukoy dyan. Pag sinabing children, lalo na sa Biblia, lahat tayo dyan. Ibig sabihin lahat tayo kasi we are the children of God. Okay? By faith in Christ Jesus. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay naging anak na ng Diyos, di ba? So we are all the children of God.
Kaya nga tayo ay mga bagong isinilang na sanggol di ba? Naalala niyo yung topic natin na yun. Nung kayo ay tumanggap sa Panginoon, tingnan niyo sa chapter 2. Okay? Chapter 2, tinawag tayo mga babies. 1 Peter pa rin, chapter 2, verse 2. Tingnan niyo, as newborn babes, di ba? Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So tayong mga Kristiyano, nung tayo ay tumanggap na sa Panginoon, tayo ay nalintulad sa isang bagong isinilang na sanggol. Amen? So, lalo na sa inyo, nung kayo ay tumanggap sa Panginoon, so, bilang Kristiyano, ilang months pa lang kayo? Di ba? 3 months, 4 months, 5 months. So, talagang sanggol na sanggol pa. Tama? Ganun talaga. Pero dito makikita natin, sabi diyan, as obedient children. So, meron ding mga disobedient na children. Tingnan nyo, sa Ephesians chapter 2, kung merong obedient children, meron din naman na disobedient children. Ito yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 2. Okay. Nakita nyo na? Ayan, tingnan nyo. Basahin natin. Ready? Go. Wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, that spirit that now worketh in the children of disobedience. Nakita nyo? Children of disobedience. So alam nyo, binasa natin dito na yung namumuno sa mga kabataan or sa mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Sino? Yung prince of the power of the air. Sino yun? Si Satan. Tignan nyo dito. Basahin natin yung kanina. Yung verse 2. Wherein in time past, nung mga nakalipas na panahon, nung tayo ay unsaved pa, sabi diyan, ye walk according to the course of this world. Kayo ay lumakad or lumalakad ayon sa kagustuhan ng sanlibutan ito. Okay? Kaya nga, wag na kayo magtaka kung bakit kung anong uso sa mundong ito, ginagawa din natin, di ba? Kasi yun tayo dati. Di ba? Ginagawa natin. Umuso lang yung Koreanong buhok. Tayo, Koreano rin. Di ba? Umuso lang yung emo na style. Emo na rin tayo. Nakaganyan yung buhok, oh. Di ba? Basta kung ano yun yung sinasabi ng Biblia na according to the course of this world. Na kung ano yung uso sa sanlibutan, yun agad tayo. Lalo na yung TikTok. Usong-uso yan. TikTok din tayo. Di ba? Yan yung sinasabi ng Biblia. Tandaan nyo lahat ng pinapauso ng sanlibutan, lahat yan, hindi yan nakakapagbigay ng papuri sa Diyos. Lalo na yung mga music. Diba sabi ko nga sa inyo, ang dapat inaawit natin ay yung mga spiritual songs. Ibig sabihin yung mga awit na nakakapagbigay ng papuri sa Diyos. Okay? Naalala nyo yan sa Ephesians. O basahin natin sa Galatians. Okay? Para mas maunawaan nyo. Kasi sinabi ng Biblia, dati, nung mga unsaved pa tayo, nung mga hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon, tayo ay hindi masunurin sa Diyos. Bakit? Kasi kung ano yung gusto ng sanlibutan, yun yung ginagawa natin, which is yun ang ayaw ng Diyos. Galatians tayo Galatians chapter, Ephesians pala. Ephesians chapter 5. Okay. Course of this world. Sabihin, kung ano yung tinatahak ng mundong ito, dapat hindi tayo makikiayon. Tinuruan nga tayo ng Biblia na huwag nating mahalin yung mundong ito. Ni yung mga bagay na nasa sanlibutan. Okay, tingnan nyo, Ephesians chapter 5, verse 15. Basahin natin. Ready, go. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. 18. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. So sinabi sa verse 18, tignan nyo and be not drunk with wine. So paulit-ulit na tayo dyan. Ano sa Tagalog yan? At huwag iinom ng alak. Kung sino sa inyo umiinom pa ng alak. Sabi ng Biblia, and be not drunk with wine. Huwag kang maglalasing. Huwag kang iinom ng alak. Yan sabi ko sa inyo, kung mangangaral man ako dito at sinabi ko kung ano yung sinabi ng Biblia na, ito, sabi ng Biblia, huwag iinom ng alak o huwag maglalasing.
Eh kung may manginginom dyan, syempre, ma-offend siya, tama? Grabe naman to si pastor. Pero tandaan nyo, hindi siya na-offend sa akin. Kanino siya na-offend? Sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kasi kami bilang mga pastor, tagapagbahagi lang kami ng salita ng Diyos. Tama? Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun yung sasabihin namin, kahit masakit. Tama? Hindi ibig sabihin na perfectionist si pastor, hindi ibig sabihin na perfect na yung pamumuhay ni pastor. Hindi. Ako, bilang Kristiyano, isa lang din akong makasalanan. Nagkakasala lang din ako. Pero salamat sa Panginoon, ginagamit niya ako na instrumento para maibahagi sa atin yung salita ng Diyos. Kasi kung walang pastor, meron bang nagbabahagi dito ngayon ng salita ng Diyos? Kung walang pastor, meron bang tatayo talaga dyan na isa sa kapitbahay na magbabahagi, kakatok? Wala. Tama? Pero salamat sa Diyos, naglagay siya ng mga pastor. Kaya kayo, pasalamat kayo kasi merong pastor na inilagay dito. Amen? Kasi doon magiging maayos yung buhay natin. Doon magiging maganda yung buhay natin. Dahil sa ginagamit ng Diyos yung pastor para maibahagi sa atin yung salita ng Diyos. At minsan makapakinig tayo na sinabi ni pastor, nasaktan tayo. Pero tandaan nyo, hindi yan sa sariling salita ni pastor. Nasa Biblia yan. Tama? Sabi ko nga sa inyo, kung ang pastor ay salita lang ng salita sa harap at walang basehan sa Biblia, pwede kayong umalis. Pwede kayong hindi maniwala sa pastor. Bakit? Wala naman sa Biblia. Pero as long as na nagbabasa tayo ng Biblia, pansin nyo, di ba, bawat salita ko dito, nagbabasa tayo ng Biblia. Tama? Kasi may basehan tayo. Hindi lang ako dada ng dada dito. Hindi lang ako banggit ng banggit dito. Kundi meron tayong basehan. Katulad ng wag uminom ng alak. Sarili ko bang salita yun? Hindi. Nasa Biblia mismo. Binasa nyo na. And be not drunk with wine. Amen? Wag iinom ng alak. Bagkus, sabi dyan, but be filled with the Spirit. Bagkus, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Amen? Ibig sabihin, paano mapuspos ng banal na Espiritu? Kasi pagpuspos ka ng banal na Espiritu, pag filled ka ng Holy Spirit sa buhay mo, gagawin mo yung mga bagay na makadiyos. Susunod ka sa utos ng Diyos, magbabasa ka ng Biblia, mananalangin ka, magsisimba ka. Bakit? Filled ka ng Holy Spirit. At merong bunga kapag puspos ka ng banal na Espiritu. Mababasa nyo yan sa Galatians. Pero tingnan nyo dyan, ito, yung course of this world, yung kanina binasa natin. Ayon sa mundo, dati ganun tayo, nakikiuso tayo, ayon sa mundong ito. Pero nabanggit ko kanina yung songs, di ba? Tingnan nyo sa verse 19. Tingnan nyo. Basahin natin, go. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Anong binanggit dyan? Speaking to yourselves in psalms, and hymns. Alam niyo yung hymns? Ito, yung mga hawak niyo yung kulay pula. Yan yung mga hymnals. Ibig sabihin niya yung mga awit na para sa Diyos. Tignan nyo. Hymns and spiritual songs. Pastor, ano ba yung mga spiritual songs? Ito rin yun. Yung mga inaawit natin, to God be the glory, victory in Jesus, glory to His name. Lahat na makikita nyo dyan. Actually, marami pa tayong aawitin dyan. Sa ngayon, paulit-ulit pa lang tayo halos kasi gusto ko na ma-memorize nyo, makabisado nyo, ma-master nyo. At pagkatapos nun, lilipat tayo sa mga ibang songs. Tama? Ang dami pa nating makakanta dyan. Yan yung spiritual songs. Tandaan nyo, lahat ng awit na hindi nakakapagbigay ng papuri sa Diyos, ang tawag dyan, makinig po ang tawag dyan is worldly songs. Ibig sabihin, mga awit na gawa ng sanlibutan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, alam nyo na yung mga tinatawag na worldly songs. Lahat ng awit na hindi nagbibigay ng papuri sa Diyos, that is worldly songs. Tama? Kaya, kung meron kayong worldly songs sa cellphone nyo, burahin nyo na yan. Yung mga banda-banda, mga worldly songs yan. Yung mga awit na hindi papuri sa Diyos. Sabi ng Biblia, spiritual songs. Diba? Magbigay kayo ng halimbawang worldly songs. Ano? Marami. Alam nyo yan. Tama? Alam nyo yan. Pero, isipin nyo, grabe naman si pastor, pinapabura pa sa amin yung worldly songs. Yan yung nasa Biblia, tama? Sabi dyan, spiritual songs. Amen? Kaya dapat, yung pinapakinggan nyo,
Yung pinapakinggan nyo. Tingnan nyo, yung kabataan ngayon. Narinig ko nga eh. You are what you hear. Ikaw yan. Kung ano yung pinapakinggan mo, ganun ka rin. Diba? Pansinin mo, pag karamihang pinapakinggan ngayon ng kabataan, yung yung mga pag-broken hearted, no? Yung mga yung mga nakakalungkot na kanta. Kaya siya, lungkot din siya. Tama? Ano ba yung mga kantang Yun yung halimbawa? Tignan nyo. Tignan nyo yung mga kanta, di ba? Na broken hearted lang. Papakinggan na yung worldly song. Anong kanta yun? Di ba? Hindi ko alam yun eh. Kantayin nyo nga. Okay. Diba? Kaya yung ibang kabataan, wala, nagmumukmuk na lang. Kasi nadadala sila ng kanta. Tama? Kaya kayo mag-ingat. Kaya yung iba, nagiging rockista eh. Bakit? Kasi yung pinapakinggan nila, rockista rin. Nag-headbangers pa, di ba? Kung ano pa yung mga suot, yun yung ginagaya nila sa sanlibutan. Yun ang tinatawag ng worldly songs. Kaya, dahil sa pakikinig natin ng mga kanta na makamundo, wala na. Di ba? Pero kung pinapakinggan nyo yung mga spiritual songs, kung pinapakinggan nyo yung To God Be the Glory, Glory to His Name, Victory Jesus, yung mga kanta natin, kung yan yung pinapakinggan nyo, alam nyo mangyayari, magiging maayos yung buhay nyo. Magiging matino yung isip natin. Bakit? Kasi salita ng Diyos yan. Tama? Salita ng Diyos yan. Napapaalalahanan tayo eh. Kaya minsan nga, yung forma ng kabataan nadadala din ng music. Tama? Kaya dapat, worldly songs and spiritual songs. Dati, worldly songs tayo. Di ba? Dati. Marami tayong alam na kanta. Hanggang ngayon nga marami pa kayong alam na kanta eh. Tama? At yung iba sa inyo, hanggang ngayon, nakikinig pa rin eh. Pero, ngayon, pinaalalahanan tayo ng Biblia na yung mga worldly songs, makamundong awitin, hindi na dapat nating aawitin yan. Amen? Ang aawitin na natin yung mga spiritual songs. Kaya kung may worldly songs ka pa sa cellphone mo, burahin mo na. I-download mo yung mga spiritual songs, yung mga inaawit natin. No? Search nyo sa YouTube, gospel songs. Yung mga makalangit na awitin. Kasi lahat dapat ng awitin natin, yung mga awit na papuri sa Diyos. Amen ba? Amen. Kasi yung mga worldly songs, na yan eh, puro puro self-centered ba? Puro puso, puro pagre-rebelde. Di ba? At pansinin nyo yung mga kanta ngayon, na mga makamundong kanta, karamihan yung mga lyrics, bastos na eh. Tama? May mga narinig na rin akong ganyan, mga worldly songs. Kaya tayo, mag-ingat tayo sa pinapakinggan natin. Tama? Kasi tayo eh, Kristiyano na tayo. Maisipin nyo, grabe naman si pastor, ang higpit naman ni pastor. Hindi kahigpitan yun. Alam nyo kung bakit? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Actually, pinapaalalahanan lang tayo ng salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya baka next week, baka hindi na kayo magsimba. Nako, pastor, babanatan na naman yung mga kanta na namin sa cellphone. Hindi dapat. Bagkus, dapat magpasalamat pa tayo kasi merong nagpapaalala sa atin. Amen? Sabi niya, spiritual songs. Singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya yan po yan. Okay? Sabi diyan, as obedient, balik tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 14. As obedient children. Tayo, maging obedient children tayo ha. Huwag tayo dun sa disobedient. Okay? Dalawa lang naman yan eh. Lahat tayo, puro tayo children. Lahat tayo tumanggap na sa Panginoon. Sino pang hindi tumanggap sa Panginoon dito? Lahat ba tayo tumanggap na sa Panginoon? Amen. Tumanggap na tayo. So we are children. Yun nga lang, nagkakatalo. Saang children ka? Obedient children? Or children of disobedience? Yun yung mga kabataan. Yun yung mga tao na hindi sumusunod. Kung anong sinabi ng Biblia,
Imbis na susundin niya, hindi, sasalungatin niya pa yung Biblia. Hindi, ganito, ganito. Diba? Eh yung iba, ang prinsipyo nila, dito na kami namulat, dito na rin kami mamamatay. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng kinamulatan natin ay tama. Katulad ng kaligtasan. Yung kinamulatan natin, para mapunta sa langit, magpakabait. Pero nung tinignan natin sa Biblia, hindi pala. Hindi pala pagpapakabait. Kaya alam nyo, maraming napunta sa impyerno ngayon na mababait. Nagets nyo? Maraming mapupunta sa impyerno na mga mababait. Alam nyo kung bakit? Kasi yun ang isip nila. Para mapunta sa langit, kailangan magpakabait. Magpakabait, magpakabait. Yun, sa sobrang pagpapakabait nila, napunta sila sa impyerno. Bakit? Kasi hindi naman pagpapakabait eh. Sabi ng Biblia, wala ni isang mabait. Lahat tayo nagkakasala. Diba? Meron ba kayong kilala ng tao na perfect? Lahat talaga nagkakamali. Tama? Kahit sa isip nga lang eh. Pagising mo sa umaga, minsan, yung isip mo, masama agad eh. Tama? Yung isip mo. Diba? Kahit na minsan, maganda pa yung suot natin eh. Minsan, pag nagkasala yung isip natin, hindi natin napipigilan eh. Tama ba? Yan yung alam natin dati. Katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kabaitan. Pero tayo, salamat sa Diyos. Amen? Salamat sa Diyos. Alam na natin na para pala mapunta sa langit, kailangan manampalataya. So, saan ka ngayon? Obedient children or disobedient? Pag sinabi ng Biblia na huwag pababayaan ng sama-samang pagtitipon, eh hindi ka nagsimba. Saan ka? Obedient, disobedient? Kayo nagsabi niya na, pala kayo, kayo nagsabi niya. Diba? Pero, totoo naman, tama? Totoo naman. Kasi once na hindi tayo nakasunod sa Biblia, wala eh. Alam nyo ganito, yung iba, napipilitan talaga. Diba? Halimbawa, lalo na pag oras ng, crucial kasi yan eh. Diba? Ano bang uunahin mo? Oras na para sa Panginoon or trabaho? Ganyan yan, crucial yan. Kasi, ganito yung iniisip ng iba. Linggo, may trabaho ako. Isipin ng iba, pag hindi ako nagtrabaho, walang kakainin yung pamilya ko. Tama? Sayang yung pera. Puro sayang. Sayang. Sayang yung kita ng linggo. Pero kumusta naman yung time mo sa Panginoon? Di ba't sayang yun? Sabi ko sa inyo, sinong dahilan kung bakit nakakapagtrabaho ka? Sinong dahilan bakit nakakapag-aral ka? Sinong dahilan kung bakit malakas ka? Sinong dahilan kung bakit nakakapunta ka pa sa church? Sino lahat dahilan bakit nakakahinga tayo? Sino? Ang Diyos. Kaya nakakapagtaka kung bakit wala tayong time sa Diyos. Diba? Pinagpapalit yung Diyos sa trabaho, pinagpapalit yung Diyos sa module, pinagpapalit yung Diyos basta kung saan. Natandaan nyo, ganito kasi ang isip ng iba, no? Lalo na pag linggo. Kasi ang linggo talaga, mga kapatid, ang linggo para sa Panginoon talaga yan. Hindi natin pwedeng ibigay sa ibang bagay yan. Para sa Panginoon talaga yan. Isipin ng iba, pag hindi ako nagtrabaho ng linggo, wala akong kita. At pag wala akong kita, walang kakainin yung pamilya ko. Pero ganito, hindi ka ba naniniwala na ang Diyos kaya niyang ibigay yung pangangailangan mo? Naniniwala ba kayo doon? Na kayang ibigay ng Diyos yung pangangailangan natin? Naniniwala? Sino naniniwala doon? Amen, lahat tayo naniniwala. Tama? Pero bakit pag linggo? Diba? Yan ang tandaan natin. Lagi tayong may time dapat sa Panginoon. Okay? Kasi pag wala tayong time sa Panginoon, hanggang sa mawiwili na tayo niyan. Diba? Trabaho ka ng trabaho. Hanggang sa hindi ka na nakakapagsimba. Hanggang sa iniisip mo na, ay, okay lang naman pala hindi magsimba eh. Kasi kumikita pa nga ako ng malaki. Yan ang akala mo. Okay? Kasi alam nyo ba, kung tayo mga Kristiyano na, at pinabayaan mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, alam nyo mangyari, maaring marating mo yung pangarap mo, maaring kumita ka ng malaking pera. Pero alam nyo ba, nakakalungkot talaga kapag
hindi ka maglilingkod sa Panginoon. Sino sa inyong naranasan na hindi nagsimba, tapos para kang nakokonsensya? Sino sa inyo nakaranas? Taas nga kamay. Yung totoo. Yung totoo. Pag hindi ka nakapagsimba, lalo na paglinggo, di ba? Paglinggo, hindi ka nakapagsimba. Tapos maaalala mo, ay, nagpipreach na si pastor nun. Ganitong oras, nagpipreach na siya. Di ba? Maalala mo, yung mensahe. Di ba? Alam nyo, kung totoo ka talagang anak ng Diyos, nakukonsensya ka talaga. Amen? Talagang binabagabag ka eh. Kasi kailangan talaga nating unahin ng Diyos. Di ba sabi ng Biblia sa Matthew 6:33, ano nakasulat doon? But seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. Ibig sabihin ng first, number one sa atin ng Diyos. Kaya pag oras na para sa Panginoon, kailangan number one talaga ang Diyos. Amen? Number one talaga. Maliban na lang kung bedridden ka na at di ka na talaga makatayo dahil sa may sakit ka. Diba? Maliban na lang kung ganun. Pero hanggat kaya pa nating maglingkod sa Panginoon, maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Tandaan nyo, wag niyong ipagpalit sa pera ang Diyos. Wag na wag. Kasi yung pera na tinatamasa natin, kayang-kayang ibigay din yan ng Diyos. Basta unahin mo lang siya. Amen? Nagets nyo? Basta unahin nyo lang ang Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Saan tayo? Obedient or disobedient? Siyempre gusto natin sa obedient. Tama? Sabi dyan, tingnan nyo. 14, as obedient, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Kaya yung mga ginagawa ng yung mga prinsipyo natin dati, wag na nating ihalin tulad or wag na nating ilagay yung sarili natin doon. No? Halimbawa, sa tithes. O sa tithes. Yung kaisipan ng iba, pagdating sa tithes, ay, pag ibinigay ko to, mawawalan naman ako. Di ba? Ganun ang kaisipan ng iba. Pag binigay ko to, mawawalan naman ako. Paano ako? Pero hindi nila alam, pag ibinigay nila, ibinalik nila yung para sa Diyos, ano mangyayari? Di ba sabi sa Malakay 3:10, ano nakasulat doon? Ibubuhos sa atin ng Diyos yung pagpapala. Amen? Ibubuhos sa atin. Kaya merong kondisyon. Gusto mong bigyan ka ng Diyos? Gusto mong mag-provide ang Diyos? Gusto mong pagbalain ka ng Diyos? Anong unang dapat gawin? Ibalik yung para sa Kanya. Tama? Kaya yung tithes, para sa Diyos yan. Di ba? Lalo na mga nagtatrabaho. Di ba? Kahit saan. Yung pagmumunggo, yung pag-okra, pag kumita kayo dyan, isipin nyo lagi yung Diyos. Amen? Yung tithes. Okay? Hindi ko yan sinabi kasi pastor ako. Yan tandaan nyo Sinabi ko yan kasi yan yung nasa Biblia. Kasi gusto kong pagpalain kayo ng Diyos. Amen? Concern ako sa inyo, gusto ko na pagpalain kayo ng Diyos. Kasi alam nyo, yung tithes na ibabalik nyo sa Diyos, hindi naman ang tao ang makikinabang yan. Alam nyo kung sino ang makikinabang yan? Yung gawain ng Panginoon dito. Tama? Kaya salamat sa Diyos. Kahit paano naman natututo kayo, tama? Tulad yan, kahit paano natututo kayo mag-tithes, di ba? Weekly na yan. Pero alam nyo ba, yung tithes natin, nandyan lang yan. Sabi ko nga sa inyo, may record dyan. Alam nyo ba, simula nung nag-tithes tayo, nag-start tayo mag-tithes, naalala nyo ba yun? Kailan tayo nag-start? Pero nandito kayo nun, nung nag-start tayo mag-tithes. Okay? Pero alam nyo na yun, di ba? Tithes, nagbibigay na rin kayo. Yung tithes natin sa sobre, offering, nag-start tayo hanggang ngayon, alam nyo ba yung tithes natin, naipon yan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Hindi ko pa rin ginagastos yan. Yung mga ginagastos ko, yung sa support ng church. Sa support ng church sa Bulacan ngayon. Pero yung tithes natin tsaka offering, nandyan yan, naiipon yan, nakarecord yan. Tama? Kaya balang araw pag naipon yan at lumaki yan, magagamit natin yan. No? Plano ko nga pag naipon yan, ipili natin ng lupa Diba? Parang imposible, no? Parang liit naman yan, pastor. Tingin natin, maliit, pero walang imposible sa Diyos. Amen? Walang imposible sa Diyos. Gulat ka na lang, ang laki na, di ba? Tiyagaan lang, di ba? Kasi kung yan naman talaga yung ibinigay ng Diyos para sa iyo, then bawasan mo yung tithes. Tama? Tandaan nyo, walang issue dito
kung maliit o malaki ang tithes mo. Ang issue dito, kailangan dapat 10%. Tama? Kung halimbawa, sumahod ka, 10 pesos sinahod mo. Magkanong tithes nun? 10%. Piso, di ba? Piso. O, huwag kang mahiya. Balik mo yan para sa Panginoon. Be proud. Bakit? 10% yan ng 10 pesos eh. Tama? Pero kung sumahod ka ng 1,000, tapos tithes mo piso, o, makonsensya ka naman. Alam mo kung bakit? 10% pa ba yan ng 1,000? Hindi na. Okay. Kaya ang sinasabi ko sa inyo dito, ulitin ko, hindi issue dito kung maliit o malaki ang binalik mo para sa Diyos. Ang issue dito ay 10% ba yan? Okay? Kung piso yan, as long as na yan talaga yung 10%, then balik mo sa Diyos. Amen? As yung offering pa. Tama? Ganun lang yan. Kumita ka sa okrahan. Kumita ka sa mungguhan. Magkano ba sahod sa okra? Magkano sahod sa okra? Ha? O, 220. Magkano tithes nun? Ha? 20? 22. Ganon din sa munggo? Ilang kilo yung maano nyo? O, di ba? Kasi, alam nyo, tinuturuan ko kayo. Ayan, alam nyo, yung kita na yan, kahit medyo maliit pa nga yan eh, tama? Maliit pa yan. Pero, bakit ko ito tinuturo? Kasi gusto ko pagpalain tayo ng Diyos. Kasi basta pag binalik natin yung tithes na para sa Panginoon, pagpapalain talaga tayo ng Diyos. Balang araw, iaangat ka ng Diyos sa buhay mo. Basta maging matapat ka lang sa tithes. Tama? Amen? Kaya sabi nga ng Biblia kapag maging matapat ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. Pero kung sa maliit pa nga lang, hindi ka na naging matapat, paano kapag kakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay? Nagets nyo? Kung ang tithes mo ay 22, tama? Kung ang tithes mo ay 22 pesos at hindi mo pa yan maibigay-bigay para sa Panginoon, paano ka pasasahurin ng Diyos ng 500 pesos? Paano kanya pasasahurin balang araw ng 1,000? Paano pag naging professional ka na? Nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Minsan, ang sahuran dyan, pag nakapagtapos ka na, minsan, nasa 10K, di ba? Minsan, umaabot nga ng 20K, 30K. Kasi professional ka na eh. O magkano halimbawa, ang sinasahod mo, 20,000 monthly. Kasi halimbawa, nakatapos ka na ng pag-aaral, di ba? O halimbawa, naging professional ka na. At ang sinasahod mo, halimbawa, 20,000. O magkano ang tithes nun? 2K, di ba? Mag-iisip ka, medyo malaki na itong tithes ko ah. Parang ngayon ko nang ibigay. Di ba? Ang point ko dito, kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay, dapat maging katiwa-tiwala ka pagdating sa maliit na bagay. Okay? Pag pinapasahod ka ng Diyos ng 220 pesos at nakikita mo ang tithes na 22 pesos, sa tithes mo na yan na 22 pesos, maging matapat ka dyan. Alam mo kung bakit? Kasi pag naging matapat ka dyan, balang araw iaangat ka ng Diyos at pagpapalain ka pa ng Diyos. At yung sahod mo na 220 pesos, balang araw lalaki pa yan. Lalo na kapag nakapagtapos na kayo ng pag-aaral. Amen? Kaya ngayon pa lang, sinisikap ko na habang ganyan yung mga trabaho nyo, sinisikap ko na hanggat maaari maging matapat kayo sa tithes. Kasi kung ngayon pa nga lang, hindi na kayo naging matapat, paano na lang pag naging professional na kayo? Tama ba? Amen ba? Amen. Paano na lang pag naging professional kayo? Kaya alam nyo, tayo be obedient. Maging masunurin sa Diyos. Amen? Maging masunurin sa Diyos. Siyempre, masasabi nyong masunurin kayo sa Diyos kung masunurin kayo sa pastor. Sabi ko nga sa inyo, walang inuutos ang pastor na sa tingin nating mali. Tama ba? Meron ba akong inutos sa inyo na mali? O Manuel, bili ka nga ng Red Horse. Meron bang ganon? Manuel, bili mo ako ng Yossi. Hindi eh. Ano lang eh. Manuel, bili tayo kape. O kape-kape na nga lang tayo eh. Di ba? Sino sa inyo inutusan ko na hindi maganda? Wala, di ba? Kasi gusto ng pastor lagi na mapabuti kayo. Kaya minsan pag may nakita akong mali sa inyo, sinisita ko kayo. Bakit? Kasi yun ang trabaho ng pastor eh.
Tama? Hindi lang basta sita. Siyempre, yung sita na merong pag-ibig. Diba? Kasi kumbaga sa pananampalataya, ako yung tatay nyo sa pananampalataya at kayo yung mga anak ko sa pananampalataya. Kaya, pag tayo ay nagkamali at nandyan ang pastor, itutuwid tayo ng pastor. Kaya pag kayo pinagsabihan ng pastor, huwag kayong magagalit. Amen? Bagus isipin nyo lang na, mahal ako ng pastor ko. Bakit? Kasi tinutuwid niya ako. Amen ba? Tinutuwid niya tayo. Kaya dito, sabi ng Biblia, verse 15, tignan nyo. But as he which hath called you is holy. Ang tumawag sa atin ay banal. Sino bang tumawag sa atin? Sino tumawag sa atin? Ang Diyos. Amen ba? Siya ang tumawag sa atin. Una, tinawag niya tayo sa kaligtasan. Amen? Tinawag kanyang maligtas. Lahat, buong mundo, tinawag niya na maligtas. Kaya ang gagawin na lamang natin, manampalataya. Amen? Tinawag tayong maligtas. At pangalawa, tinawag niya tayong maglingkod sa Kanya. Kaya kayo nandito ngayon. Bakit? Kasi pagkatapos kayong tawagin na maligtas, tumanggap na kayo sa Panginoon, then pangalawa, tinawag kayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya itong paglilingkod nyo, ipagpatuloy nyo yan. Amen po ba? Kahit na yung iba, hindi na nagpatuloy, pero kayo magpatuloy pa rin. Kasi sabi ko sa inyo, ang pagpapala ay nandun sa nagpapatuloy. Kahit na paggising ng tanghali, ang init, di ba? Kanina, ngayon nga, ang init, di ba? Anong oras na? Alas 5 na yata. Tama? Pero kahit alas 5, ang init pa rin. Di ba? Pero bakit natin to ginagawa? Kasi paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba? Wala nang the best na magagawa ang tao, kundi yung maglingkod sa Diyos. Kaya ngayon, itong pagpunta nyo sa church, akala nyo wala-wala lang. Akala nyo parang wala lang, parang paulit-ulit na lang, parang nakakasawa, pero hindi nyo alam. Nagtatanim kayo dyan. Amen? Habang pumupunta kayo sa church, naglilingkod kayo sa Panginoon, hindi nyo namamalayan, nagtatanim kayo sa Panginoon. At darating ang panahon, yung mga itinatanim nyo ngayon, balang araw, aanihin nyo yan. Tama? Aanihin nyo yan. Kaya kayo, pag nagkaanak kayo, nagkapamilya kayo, yung mga anak nyo maglilingkod din sa Panginoon. Tignan nyo yung buhay ng mga tao ngayon, lalo na kabataan. Anong buhay nila? Yung mga kabataan na hindi nagsisimba, hindi naglilingkod sa Panginoon. Anong buhay nila? Diba, yung iba, tambay. Yung iba, nag-aaral nga. Yung iba, nag-aaral naman. Pero, ikumpara mo yung buhay na naglilingkod sa Panginoon at yung buhay na hindi naglilingkod sa Panginoon. Di ba malaki ang diferensya? Malaki ang diferensya. Tama ba? Malaki ang diferensya. Kaya saan ka? Sa naglilingkod sa Panginoon? Sa estudyanteng naglilingkod sa Panginoon? Or sa estudyante na hindi naglilingkod sa Panginoon? Siyempre, doon na tayo sa estudyante na naglilingkod sa Panginoon. Kasi isipin mo, habang nag-aaral ka, kasama mo ang Panginoon. Amen? Kaya tinawag tayo ng Diyos. Sabi dyan, yung tumawag sa atin ay banal. Ayan o, verse 15. But as he which called you is holy. So, anong dapat natin gawin? So, be ye holy in all manner of conversation. Dapat din naman tayo ay maging, dapat tayo ay maging banal din naman. Sabi dyan, in all manner of conversation. Pag sinabing conversation, pamumuhay. Amen? Nakikinig pa kayo? Pag sinabing conversation, pamumuhay. May conversation na salita, pakikipag-usap. Meron din mga conversation na pamumuhay. Sabi dyan, be holy in all manner. Pag all, ibig sabihin, sa lahat ng area ng buhay natin, dapat meron tayong kabanalan. Okay? Sa pananalita natin, dapat merong kabanalan dyan. Diba? Kung dati, palamura ka. Ngayon, iwasan mo na. Sabi ng Biblia, be holy in all manner. Diba? Nagulat ka lang, ay po. Diba? Kung ano masasabi mo. Diba? Matapilok ka lang kung ano sasabihin mo. Diba? Magalit ka lang. Banat ka rin kaagad. Diba? Dapat ingatan natin. Kasi all manner eh. Ibig sabihin, lahat ng area sa buhay natin, dapat maging banal tayo. Be holy. Sabi diyan, in all manner of conversation. Sa lahat ng area ng pamumuhay natin, dapat maging banal tayo. Amen? Sa sarili. Dapat may kabanalan na nakikita sa sarili nyo.
Kaya sabi ng Biblia, di ba, huwag tayong uminom ng alak. Bakit? Kasi kailangan may kabanalan sa sarili natin. Kasi pag uminom tayo ng alak, dinudungisan natin yung sarili natin, sinisira natin yung sarili natin. Ba't para saan ba yung alak? Gamot ba ang alak? Lalo na yung mga iniinom ngayon ng mga ng mga naglalasing. Hindi nga eh. Lalo pa yan, di ba, makakasira. Lalo pa yan nakakasira sa katawan ng tao. Kaya tayo, ingatan natin yung sarili natin sapagkat ito ay banal. Di ba? At ito, yung sarili natin ay Ito ay templo ng Diyos. Amen? Kaya dapat alagaan natin yan, yung mga sarili natin, katawan natin, yung pananalita, yung mata natin. Diba? Kumusta na yung mata natin? Kumusta na yung pinapanood niya ng mata natin? Diba? Kumusta ba? Lagi nakatutok sa laro. O, diba? So, huwag ganon. Sabi ng Biblia, maging banal naman tayo. Mas masarap tignan yung mata na lagi nakatutok sa Bible, no? No? Nakatutok sa Bible. Pero kung buong buhay mo, nakatutok ka na lang sa cellphone, ang lakas ng data, load ka ng load, sayang yung load, hindi pastor, 10 pesos lang naman yan. O 10 pesos nga, sa isang taon, inipon mo yung 10 pesos, magkano yun? O, ilang days ba yung 10 pesos? O 3 days. So sa buong taon, kung inipon mo sa likansya yung 10 pesos mo, hindi nakaipon ka pa. Ang problema, puro sa tindahan ka nag-iipon eh. Diba? O, panood po, yung pang Mobile Legend po. O, diba? Tingnan nyo, nasasayang yung natin eh. Tapos sa tithes, wala nang tithes. Bakit? Nagastos na. Saan pinanggastos? Sa kung ano-ano. Hindi naman nagigets nyo ba? Nasasayang yung dapat maging tayo, maging practical tayo. Isipin nyo lagi, pag hindi naman importante, hanggat mari, huwag tayong gagastos. Kailangan ipunin natin. Para sa future din yan eh, di ba? Para pang college nyo, di ba? Sayang naman yun kung pa-load kayo ng pa-load. Okay lang sana kung para sa module, para sa Google Meet, di ba? Pero kung puro na lang sa laro, hindi, pastor, mayaman naman kami. Hindi, ikaw na. Ikaw na mayaman. Di ba? Kayo na mayaman. Pero ang point ko dito, kahit mayaman ka, sayang pa rin, tama? Kasi, di ba? O, ano naman mangyayari kapag tumaas yung level mo sa Mobile Legend? Yayaman ka ba? Diba? Kahit na ikaw yung pinakamagaling sa buong mundo, sa Mobile Legend, ano naman? Ano naman? Tama? May pagpapalain ka ba ng Diyos doon? Kahit na nabili mo na lahat ng dapat bilhin dyan. Ano naman? Diba? Ang tanong, natutuwa ba sa iyong Diyos? Diba? Yun. Kaya sa inyo, huwag na nating aksayin yung mga oras natin sa mga bagay na alam naman natin hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos. Okay? Galit na sila. Amen ba? Amen. So tayo mga Kristiyano, be obedient. Amen? Doon tayo sa obedient. Huwag sa disobedient. Okay? Kaya tandaan nyo, ako bilang pastor, mas matutuwa ako na mas mahaba yung time nyo sa pagbabasa ng Biblia. Mas mahaba yung time nyo sa pagmumodule, okay pa yan. Mas mahaba yung time nyo sa pagsunod sa magulang, di ba? Yung iba nagkakandara pa sa pagsunod eh. Para pagkatapos sumunod, mahaba na yung oras sa cellphone. Gagawin na lahat ng utos sa mula umaga. Tatapusin na talaga lahat yan para buong araw nakatutok na lang sa cellphone. Tama ba yun? Tingin nyo, tama ba yun? Ha? Hindi. Tama. Kahit na sumunod ka sa magulang, pero syempre, mali naman yung mo. Diba? Kaya tayo mga Kristiyano, ngayon napaalalahan na naman tayo. So ngayon, sana, nawa, hindi kayo magalit ha. No? Baka, sino magalit dito? Sana hindi tayo magalit. Sana, bagkus naging blessing pa sa atin yung message ngayon. Blessing ba sa inyo yung message ngayon? Amen. Amen. Kaya dapat,
Imbis na magalit ka, lalo ka mag-isip na, salamat Lord sa message. Ngayon, sisikapin ko na, susunod po ako sa inyo. Magiging dun ako sa obedient children. Pag-pray mo na, Lord, tulungan niyo po ko na hindi ako mapunta dun sa disobedient. Bagkus, dun lagi tayo sa obedient children. At tayo mga Kristiyano, be obedient. Amen ba? Be obedient. Kung ikaw ay naging hindi pa masunurin ngayon, sa tingin mo, ikaw lang naman ang makakasagot niyan tama? Ikaw lang ang makakasagot niyan kung sumusunod ka talaga sa Panginoon. Pag sumusunod ka sa Panginoon, amen, praise the Lord, matutuwa ang pastor. Pero pag nakikita na ng pastor na medyo hindi na siya masunurin, di ba? Kaya ang trabaho ng pastor talagang pag napapalayo ka na, sinisikap ng pastor na hatakin ka pabalik Bakit? Kasi alam ng pastor na dito ka, tama dito, di ba? Tama dito. Minsan naliligaw tayo ng landas Pero sinisikap ng pastor na hanggat maaari manumbalik tayo sa paglilingkod. Di ba? Pansin nyo, pag hindi na kayo gaanong nakakasimba, sinachat ko kayo, di ba? Minsan pinupuntahan ko kayo. Bakit? Di ba? Ang tanong, magkaano-ano ba tayo? Di ba? Kaano-ano ko ba kayo? Para pilitin ko kayo. Hindi naman tayo magkakaano-ano Pero bakit? Kasi concern ako sa inyo. Kasi alam ko yung sinasabi ng Biblia. Tama? Tama at masarap maglingkod sa Panginoon. Kaya alam nyo, nakakalungkot sa ibang kabataan. May mga kwentong ganito na yung pastor, sinasabihan nila, si pastor talaga pakialamero. May mga ganun kabataan. May mga kwento sa ibang lugar, mga pastor sa ibang lugar. Sinasabihan nila, si pastor talaga pakialamero. Pati ba naman yung paglalaro ko sa cellphone, pinapakialaman. Pati ba naman yung mga kanta ko sa cellphone, pinapakialaman. Pati ba naman yung buhok ko, pastor, na Koreano, pinapakialaman. Pati ba naman yung suot ko, pinapakialaman. Di ba? Tapos sasabihin nila, pakialamero talaga si pastor. Hindi nila alam na kaya nangingialam yung pastor. Kasi alam ng pastor na mapapahamak ka sa ginagawa mo. Diba? Alam ng pastor at ayon sa Biblia, hindi tama. Kasi kung tama naman yung ginagawa mo, sa tingin mo, pakikialaman ka ng pastor? Hindi. Bagkus, matutuwa pa sa iyo yung pastor. Ma-appreciate ka pa ng pastor. Kasi natutuwa siya Pero kung nakikita niya na medyo hindi na maganda yung ginagawa niya. So, diyan na yung time na papaalalahanan ka ng pastor. Tama? Hindi ko man kayo napapaalalahanan isa-isa, di ba? Isa-isa. Ang ginagawa ko lang sa inyo, kinukumusta. Tama? Pero, saan kayo matututo at saan kayo mapapaalalahanan? Sa pamamagitan ng preaching. Tama? Ng pangangaral dito sa harap ng salita ng Diyos. Napapaalalahanan tayo. Kaya sana, huwag kayong mag-isip sa pastor na si pastor talaga pakialamero. Amen? Dapat huwag kayong magkaroon ng kaisipan ng ganun. Kasi pag sumama yung loob nyo sa pastor, sumama na din ang loob nyo sa Diyos. Kasi ang pastor ay galing sa puso ng Diyos yan. Basta tandaan nyo, as long as natama yung sinasabi ng pastor at galing sa Biblia, sundin nyo. Amen? Sunod tayo. Amen ba? Tayo mga Kristiyano maglingkod tayo sa Panginoon. Tuloy lang. Tuloy lang. Balang araw, pagpapalain kayo ng Panginoon. At tandaan nyo, kayong mga naglilingkod sa Panginoon, nag-uumpisa pa lang kayo. Tama? Yung iba, matatagal na. Yung ibang church, matatagal na. Tayo, nag-uumpisa pa lang tayo. Wala pa tayong 1 year Tama? Mga bata pa lang tayo. Ilang months pa lang tayo. 5 months? 6? Tama? 6 months pa lang tayo. Marami pa tayong pwedeng pagdaan ng mga problema. Pero ang gusto ko dito bilang pastor, maging matatag tayo. Amen? Maging matatag tayo. Kung may problema kayo, halimbawa may problema kayo dito, pwede nyo akong kausapin bilang pastor. Sabihin nyo. Amen? Kaysa naman i-chismis nyo pa kung saan-saan. Ay, yung church doon, ganito yan, ganito. Ay, si pastor, ganito, ganyan. Kung may problema dito, halimbawa kung may personal na problema kayo, gusto nyong i-share, huwag nyo nang i-share sa iba. I-share nyo na lang sa pastor. Tama? Para ipag-pray pa kayo ng pastor. Diba?
Ganun yan. Yan ang trabaho ng pastor. Kapag may mga problema ka, pwede mong lapitan ng pastor para sabihan ng problema, para ma-advise ka ba? Mabigyan ka ng advice ng pastor na ano ba ang gagawin? Di ba? Ang pastor, advisor din yan eh. Di ba? Kahit anong problema, ang pastor, laging ready dyan. Lalo na sa inyo, mga kabataan, mga miyembro. Lalo na sa inyo. Ang pastor, open lagi yan. Na pag may problema ka, sabi ka lang sa pastor. Di ba? Ang pastor, hindi naman yan iaano eh. Hindi naman niya chichismis sa iba eh. Tama? Hindi yan trabaho ng pastor. Kaya pag sabi kayo ng problema sa akin, bilang pastor nyo, ano gagawin natin? Ipagpipray natin. Amen? Ipagpipray natin. Kaya tayo, children, ay obedient children, and children of disobedience. Saan tayo doon? Saan tayo doon? Obedient children. Amen? Tayo, patuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayong lahat tumayo. Dalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa paalala na we are the obedient children, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami mapunta sa children of disobedience. Bagkus, doon kami sa mga anak na patuloy na sumusunod sa inyo. Dalangin ko po yung mga kabataan, mga miyembro na nandito, Lord. Tulungan niyo po sila na patuloy silang maging masunurin sa inyo. At Lord, humihingi din po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon. Sa mga panahon na hindi kami sumusunod sa inyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. At Lord, salamat sa paalala na ang pagpapala ay nandun sa mga sumusunod. May problema man o wala, tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod kami sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Salamat po, Lord, sa patuloy na paalala. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po kami maglilingkod sa inyo habang kami nabubuhay. At Lord, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magpala sa gawain dito, Panginoon. Someday, ito po ay lalago at lalago, Panginoon. At patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. At muli, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. At ganun din po, Lord, sa darating na Friday prayer meeting. Dalangin ko po ng bawat isa ay muling makabalik at muling makapakinig ng inyong salita at muling mapaalalahanan. Salamat po na marami at bless niyo po ang bawat isa sa amin, yung mga nagpapatuloy, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Nawa, hanggang sa dulo ng aming buhay, ay kami ay sama-sama na maglilingkod sa inyo hanggang sa kami ay tumanda, magkaroon ng pamilya, hanggang sa lumago ang gawain dito, hanggang sa patuloy po kami matuto, ay patuloy rin po nawa kaming sama-sama na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, makarating po nawa sila ng maayos sa kanilang tahanan. Maraming salamat po, Lord, at ang lahat po na ito ay aming pong hilingaling at tinadalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo na aming pong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen.